Isang kuwento para sa lahat ng ayaw lisanin ang Pilipinas. Kumusta? Ako si Alexandra Resca. Ako ay 28 taong gulang, isang profesional na babaeng volleyball player mula sa Poland at kasalukuyang naglalaro sa Pambansang Liga ng Pilipinas. Galing ako sa lungsod ng Krakow sa Poland at 18 taon na akong kapiling ang bola ng volleyball. Ngayon, nais kong ibahagi sa inyo ang kuwento kung paano ako napadpad sa Pilipinas at ang isang makasaysayang pagkikita na nagpabago sa aking buhay magpakailanman. Nagsimula ang lahat sa isang araw ng taglagas sa Maynila noong 2021 sa isang espesyal na internasyonal na torneo ng volleyball para sa kababaihan na ginanap sa Kapitolyo. Noon, ako ay isang middle blocker para sa pambansang koponan ng Poland at isa sa mga sandigan ng aming team sa aking taas na 188 metro. Mayroon na akong magagandang tagumpay sa mga torneo sa Europa at lubos ang aking kumpiyansa na magniningning ako sa paligsahang ito. Ngunit, isang insidente bago pa man magsimula ang torneo ang nagbago sa lahat. Si Marta Kowalska, ang aming pinakamahusay na spiker at kaluluwa ng aming koponan, ay nagtamo ng pinsala sa ligament ng kanyang kanang tuhod habang kami ay nagsasanay. Siya ang puso ng aming opensa at ang sentro ng diwa ng buong team. Ang paglalaro, nang wala si Marta, ay parang pagkawala ng aming kanang kamay. Sa kabila nito, nagpasya kaming mga natitira na lumaban hanggang sa huli at tumulak patungong Pilipinas. Ang torneo ay ginanap sa Mall of Asia Arena na dinaluhan ng 5 koponan. Ang host na Pilipinas, Brazil, USA, Italy, at kami, ang Poland. Ang bawat koponan ay mga nangunguna sa mundo. Sa totoo lang, kahit nabuo ang aming koponan, ito ay isang napakalaking hamon. Ngunit ang katotohanan ay mas malupit pa sa aming inaasahan. Sa unang laro, natalo kami sa Brazil, 1,003. Sa sumunod na laro, kami ay dinurog ng USA sa score na 0,003. At pagkatapos, natalo na naman kami sa Italy, 1,003. Sa puntong ito, halos sigurado na kami na sa huling pwesto kami magtatapos. Ang mga mukha ng aking mga kasamahan ay lalong lumungkot. Sa loob ng locker room, walang sinuman ang nag-iimikan. At dumating na nga ang laro na magtatakda ng aming kapalaran, ang laban kontra sa host team, ang Pilipinas. Ang Mall of Asia Arena ay punong-puno ng mga manonood. Ang buong stadium ay nababalot ng kulay pula, asul, at puti ng watawat ng Pilipinas. Ang hiyawan para sa koponan ng Poland ay halos hindi marinig. Ang laro ay ganap na kontrolado ng host team mula simula hanggang wakas. Sinubukan naming lumaban ng buong lakas. Ngunit ang isang koponan na kulang sa pangunahing manlalaro ay laging may limitasyon. Natalo kami sa unang set, 21-5, 2025. Sa pangalawang set, 19,025. At sa pangatlong set, 20,025. Ito ay isang 0-3 na pagkatalo. Sa laban na ito, 3 puntos lamang ang aking naitala mula sa mga spike at ni isang beses ay hindi ako nakagawa ng matagumpay na block. Pagkatapos ng laro, pagbalik namin sa locker room, walang nagsalita. Kumpirmado na ang aming huling pwesto. Ma, pa, hindi ko na kaya. Siguro, wala talaga akong talento sa volleyball na ito. Humagulgol ako sa harap nila sa screen. Sa loob ng 11 taon kong paglalaro, ngayon ko lang naramdaman ang ganitong kawalan ng pag-asa. Nang gabing iyon, nag-iisa akong nakahiga sa aking silid sa hotel, nakatitig sa kisame, at tinatanong ang aking sarili kung bakit kailangan ko pang pumunta sa malayong Pilipinas para lamang danasin ang ganitong kahihiyan. Sa labas ng bintana, kumikinang ang mga ilaw ng gabi sa Maynila, ngunit ang ganda nito ay hindi makarating sa aking durog na puso. Bukas, mayroon pa kaming huling laro laban sa Kenya, isang laro na wala ng epekto sa aming ranggo. Isinubsob ko ang aking mukha sa unan at bumulong sa sarili, tama na, magre-retiro na ako. Noong mga sandaling iyon, hindi ko sukat akalain na kinabukasan, isang pagkikita ang naghihintay na magbabago sa aking buhay, magpakailanman. Kinabukasan, gumising ako na may pusong mabigat na parang may pabigat na tingga. Halos hindi ako nakatulog buong gabi, palingalinga sa kama. Tiningnan ko ang orasan,
7 na ng umaga, ngayon ang huling laro namin laban sa Kenya. Ngunit bago iyon, gusto kong magkaroon ng kaunting panahon para ayusin ang aking mga nararamdaman. Pakiramdam ko, kung mananatili ako sa silid, babalik lamang ang desperasyon ng nagdaang gabi. Kaya, nagpasya akong lumabas at maglakad-lakad sa Rizal Park na malapit sa aming hotel. Gusto kong langhapin ang sariwang hangin ng umaga para mabago ang aking pakiramdam. Ang Rizal Park ay isang malawak at luntiang espasyo sa gitna ng syudad. Ang sinag ng araw ay tumatagos sa mga dahon ng puno, lumilikha ng isang magandang tanawin. Marahil dahil umaga sa isang araw ng linggo, iilan lamang ang mga taong naglalakad at nag-ehersisyo sa parke. Umupo ako sa isang bangko, tahimik na nakatingala sa langit, nag-iisip kung ano ang susunod kong gagawin. Bigla, may narinig akong isang mahinang boses mula sa aking likuran. "Excuse me? Are you a player from the Poland National Volleyball Team?" Paumanhin po. "Kayo po ba ay manlalaro ng pambansang koponan ng Poland?" Paglingon ko, nakita ko ang isang batang babae na nasa elementarya, kasama ang kanyang ina. Kinausap ako ng bata sa Ingles, nang may buong paggalang. Ang kanyang ina, isang babaeng may malumanay ng ngiti na nasa mga 30s, ay buong pagmamahal na hawak ang kamay ng kanyang anak. Ang pangalan ng bata ay Maya, 9 na taong gulang. Sa kanyang kamay, maingat niyang hawak ang isang bagay. Nang tingnan kong mabuti, napagtanto kong ito ay isang gawang kamay na watawat ng Poland. Maingat itong tinahi mula sa 2 piraso ng tela, puti at pula. Malinaw na ginugol niya ang maraming oras at pagsisikap para dito. Ang isa pang hawak niya ay isang puting papel kung saan nakasulat sa malalaking titik sa Filipino, "Salamat po, Idol." At sa ilalim nito, may isa pang linya ng salita na hindi ko mabasa. Kalaunan, nalaman kong iyon pala ang salitang dziękuję, na nangangahulugang salamat sa Polish. Paano nahanap ng isang 9 na taong gulang na bata ang salitang Polish? Medyo magulo ang pagsulat, ngunit ramdam ko ang kanyang pagsisikap. Dahan-dahang ipinaliwanag ng kanyang ina. "Pasensya na po. Napanood po kasi ng anak ko ang laro ninyo kahapon sa TV." Pagkatapos po noon, pinilit niya akong pumunta rito para personal na magpasalamat sa inyo, Miss Alexandra. "Nakaabala po kami sa inyo ng ganito kaaga." Ako ay lubos na nagulat. Ang laro kahapon, kami ay talunan. Iyon ay isang laro kung saan napakagaling ng mga manlalarong Pilipino. Bakit gusto kaming pasalamatan ng batang ito? Kami, na mga talunan. Si Maya, bagamat medyo nahihiya, ay nagsalita ng malinaw. "Ang galing niyo po kahapon. Nakita ko po kayong lumaban hanggang sa huling sandali at para sa akin, napakaganda po noon. Kahit natalo po kayo, ang ganda ng laban ninyo. Balang araw, gusto ko rin pong maging katulad ninyo, Miss Alexandra." Nang marinig ko ang mga salitang iyon, natigilan ako. Kahit natalo, ang ganda ng laban, hindi sumuko. Gustong maging katulad ko balang araw. Sa buong karera ko sa volleyball, wala pang nagsabi sa akin ng mga ganitong salita kapag ako ang talunan. Sa Poland, ang palakasan ay tungkol sa resulta. Ang nagwawagi ay pinupuri, habang ang natatalo ay kinakalimutan. Lumaki ako sa ganoong mundo. Iyon ang dahilan kung bakit napakasakit ng pagkatalo kagabi. Ngunit ang 9 na taong gulang na batang ito ay iba. Hindi niya tiningnan ang pagkapanalo o pagkatalo, kundi pinahalagahan ang aming pagsisikap. Sinabi niya na ang imahe namin na lumalaban ng buong puso ay tunay na maganda. Idinagdag pa ng kanyang ina, "Ang anak ko po ay nag-aaral ng volleyball mula grade 3. Pagkatapos niyang manood kahapon, sabi niya, ang galing lumaban ng mga taga-Poland, no? Mama, siguro malungkot sila ngayon. Gusto niya raw pong pumunta para magpasalamat sa inyo. Kaya siya mismo ang naghanap sa internet ng salitang Polish at isinulat ito ng maingat. Nagsimulang tumulo ang mga luha sa aking mga mata. Ngunit hindi ito mga luha ng kahihiyan tulad ng kagabi, ito ay mga maiinit na luha na isinilang mula sa kabaitan ng iba. Ibinigay sa akin ni Maya ang gawang kamay na watawat at ang sulat pasasalamat. Sa sandaling tanggapin ko ang regalo mula sa kanyang maliliit na kamay at taos-pusong kalooban, may nagbago sa loob ko. Ang munting anghel na ito ang nagturo sa akin
na ang tunay na halaga ng palakasan ay hindi lamang sa pagkapanalo o pagkatalo. Ang diwa ng paglaban, ng buong puso, ay may malaking kapangyarihan na kayang antigin ang puso ng iba. Lumuhod ako para maging kapantay ng mga mata ni Maya. Hinawakan ang kanyang kamay at sinabi sa Filipino, "Salamat sa iyo." Nagliwanag ang mukha ni Maya sa tuwa. Pagkatapos ng aming pagkikita, umupo kami sa bangko at nagkwentuhan pa sandali. Masiglang ikinuwento ni Maya ang kanyang mga naramdaman tungkol sa laro kahapon. Ang bawat salita mula sa kanyang bibig ay unti-unting nagpagaling sa aking sugatang puso. Biglang nagsalita ang kanyang ina. "Kung hindi po abala, maaari po ba kayong sumama sa aming bahay para sa hapunan mamayang gabi? Gusto po kasi kayong makausap pa ng anak ko, Miss Alexandra." Talagang nagulat ako. Ang pag-imbita sa isang dayuhan na kadarating lang ay hindi karaniwan, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng lubos na katapatan. Masaya kong tinanggap ang paanyaya. Pagkatapos ng aming laro sa hapon, pinuntahan ko ang kanilang bahay gamit ang address na ibinigay sa akin. Ang huling laro namin laban sa Kenya, natalo kami 2003. Ngunit hindi na iyon mahalaga. Ang pagkikita namin ni Maya noong umaga ay nagpagaan ng husto sa aking kalooban. Ang bahay ng pamilya ni Maya ay isang dalawang palapag na tahanan sa isang tahimik na eskinita. Nang makarating ako sa kanilang pinto, naririnig ko na ang masayang tawanan mula sa loob. Nag-doorbell ako at mabilis na tumakbo si Maya palabas para buksan ang pinto. Sinalubong ako ng isang maningning na ngiti. "Ate Alexandra, dumating na po kayo." Sa pinto, hindi lang si Maya ang nandoon, kundi pati na rin ang kanyang ina, kasama ang kanyang ama at lola na ngayon ko lang nakilala. Ang kanyang ama ay isang office worker na nasa mga 40s, mukhang kararating lang mula sa trabaho. Ang kanyang lola ay isang mabait na matanda na nasa 70s, nakasuot ng malinis na pambahay. "Welcome, Ija. Hinihintay ka na ng anak ko buong araw." Magalang na bati ng ama. Tumango rin ang lola at nagsabi, "Pagod ka siguro sa biyahe, apo. Naghanda kami ng ilang simpleng pagkain, pero puno ito ng pagmamahal. Halika, kumain ka na." Ang kapaligiran sa loob ng bahay ay nagbigay ng pakiramdam ng isang tipikal na pamilyang Pilipino, napakainit at magiliw. Sa hapagkainan, napakaraming lutong bahay na pagkaing Pilipino ang nakahain. Adobo, sinigang, lumpia, lechon kawali. Lahat ay mukhang masarap. Bago kami magsimulang kumain, masayang ipinakita sa akin ni Maya ang isang bagay. Ito ay isang photo album na siya mismo ang gumawa. Sa pabalat, nakasulat ng maingat, diary ng mga laro ni Ate Alexandra. "Ginawa ko po yan buong linggo, ate." Buong pagmamalaking sabi ni Maya, habang binubuklat ang album para sa akin. Sa loob, puno ito ng mga larawan ko mula sa torneo, mga ginupit mula sa diaryo, mga larawan mula sa internet, at kahit mga litratong kinunan mula sa TV noong laro kahapon, lahat ay maayos na nakaayos. Ang mas nakamamangha pa ay ang detalyadong pagsusuri niya sa aking mga datos. "Ang success rate po ng spike ninyo ay 40%, Ate Alexandra. Hindi man po ito mataas, pero ang paraan niyo po ng pag-cheer sa mga kasama niyo ay napakaganda. Lalo na po sa huli ng set 3, kahit lamang na ang kalaban, sumugod pa rin po kayo para saluhin ang bola. Napakaganda po ng eksenang iyon." Hindi ako makapaniwala na isang 9 gulang na bata ay kayang magsuri ng ganito kalalim. Higit pa rito, hindi lang siya tumingin sa mga numero, kundi pinahalagahan din ang kalidad ng aking laro at diwa ng pakikipaglaban. Sa hapunan, marami kaming pinag-usapan ng pamilya. Ngunit ang pinakatumatak sa akin ay ang kuwento ng lola. Dito sa Pilipinas, Ija, mayroon kaming tinatawag na puso. Ibig sabihin, palagi naming sinusuportahan ang mga taong nagsisikap ng husto. Hindi lang ang nagwawagi ang magaling, mas pinapahalagahan namin ang mga taong hindi sumusuko hanggang sa huling sandali. Iyan ang diwa ng Pilipino. Idinagdag pa ng ama na antig ang anak ko sa inyong laro dahil marahil nasa kanya na ang diwang iyon. Nakikita namin ang ganda sa kaluluwa ng isang tao na higit pa sa resulta ng panalo o talo, iyon marahil ang pinakapundasyon ng pagiging Pilipino namin.
naramdaman kong umakyat ang isang matinding emosyon sa aking dibdib. Sa buong buhay ko, ang alam ko lang ay isang kultura na sumasamba sa mga nagwawagi. Ang mga atletang talunan ay walang halaga. Ang pagsisikap ay nagiging walang kabuluhan kung walang resulta. Itinuro sa akin na maniwala roon, ngunit ang pamilyang Pilipinong ito ay iba. Hindi sila tumitingin sa resulta kundi sa proseso, hindi sa panalo o talo kundi sa diwa. At sinabi pa nila sa akin na hindi ito espesyal, kundi isang pangkaraniwang bahagi ng kulturang Pilipino. Sa huli, sinabi sa akin ni Maya, Ate Alexandra, sa susunod, kailangan niyo pong manalo ha? Pero kahit matalo po kayo, palagi pa rin po kitang susuportahan. Dahil ang taong lumalaban, ng buong puso, ang pinaka-cool sa lahat, ng gabing iyon, habang hinahatid ako ng buong pamilya sa pinto, ang aking mga damdamin ay ganap ng nagbago. Ang isipang sumuko sa volleyball ay naglaho na, nang walang bakas. Sa huling laro namin laban sa Kenya noong hapon na iyon, pagpasok ko pa lang sa Mall of Asia Arena, ugali ko nang tumingin sa mga manonood, at sa sandaling iyon, isang di kapani-paniwalang tanawin ang bumungad sa akin. Sa isang sulok ng stadium, nakita ko si Maya at ang kanyang pamilya, at ang hawak nila ay isang gawang kamay na banner na may nakasulat sa Polish. Nang tingnan kong mabuti, nakasulat ng malaki ang Laban Alexandra. Ang mas nakakagulat pa ay sa paligid ng pamilya ni Maya, marami pang ibang Pilipino ang nagtipon na riyan ang tiyo na nagtitinda ng prutas, ang ale sa stationery shop, mga estudyante sa high school, at maging ang kanilang barangay captain. Lahat sila ay may hawak na maliliit na watawat ng Poland at nag-cheer para sa amin. Nang magsimula ang laro, isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Sa mga naunang laro, halos walang cheer para sa Poland. Ngunit ngayon, iba. Mula sa kinauupuan ni Maya, malinaw na maririnig ang hiyawan. Laban, Poland, Laban, Alexandra, at ang mas kahanga-hanga pa ay ang boses ng mga bata na sumisigaw ng Dziękuję sa Polish. Kahit hindi perpekto ang bigkas, iyon ay mga cheer na nagmula sa puso. Natalo kami sa unang set, 99-25, ngunit hindi tumigil ang mga hiyawan. Sa ikalawang set, natalo na naman kami, 25-25. Ngunit sa tuwing kami ay dumadapa para sa isang save, malakas na palakpakan ang maririnig mula sa kanila. At sa ikatlong set, lumaban kami ng buong giting at lumamang 20,018 yung sa sandaling iyon, dumating ang gintong pagkakataon. Isang perpektong set ang ibinigay sa akin ng aming setter. Tumalon ako ng buong taas, ginamit ang lahat ng aking lakas, at pinalo ang bola. Lumagpas ito sa block ng kalaban at bumagsak ng diretso sa sahig. RCE daw siya ba? Sa sandaling iyon, ang buong stadium ay sumabog sa hiyawan, lalo na mula sa panig ni Maya. Mas malakas pa ito kaysa sa mga laro sa aming sariling bayan sa Poland. Hindi ko na malayang naikuyom ko ang aking kamao at yumuko para magpasalamat sa mga manonood. Kahit nanalo kami sa set 3, 25-25, natalo kami sa set 4 at set 5 sa isang dikit na laban. Ang resulta, nanalo ang Kenya, 3-2, at kami ang nagtapos sa huling pwesto. Ngunit nang tumunog ang huling pito, isang di kapani-paniwalang bagay ang nangyari. Ang lahat ng manonood ay tumayo at pinalakpakan kami. Pinalakpakan nila ang nagwaging Kenya at pinalakpakan din nila kami, ang mga talunan, ng may parehong respeto. Hindi tumigil ang pag-agos ng aking mga luha. Sa buong buhay ko, walang sinuman ang pumalakpak sa isang talunan ng ganito kalakas. Sa interview pagkatapos ng laro, hindi ko napigilan ang aking emosyon. Ito ang unang beses sa aking buhay na nakatanggap ako ng ganitong suporta, sabi ko habang umiiyak. Taos puso akong nagpapasalamat sa lahat ng tagahanga ng Pilipinas na nagbigay sa amin ng mainit na palakpakan sa amin na mga natalo. Natutunan ko ang tunay na ganda ng palakasan sa bansang ito. Pagkatapos ng interview, naghihintay sa akin si Maya at ang lahat sa labasan. Ate Alexandra, ang galing-galing niyo po. Yung huling spike, sobrang cool. Nang makita ko ang dalisay ng ngiti ni Maya, muli na namang tumulo ang aking mga luha. At pagkatapos ng 2 taon, sa taglagas ng 2023, tuluyan na akong pumirma ng kontrata sa Manila Agilas, isang nangungunang koponan sa propesyonal na liga
ng volleyball sa Pilipinas. Ang walang tigil kong pagsisikap sa loob ng 2 taon ay nagbunga. Nang tumapak ako sa Pilipinas, ang unang ginawa ko ay kontakin si Maya at ang kanyang pamilya. Pagtawag ko pa lang mula sa NAIA, narinig ko na ang kanyang masayang boses. Bumalik na talaga si Ate Alexandra. Ngayon, si Maya ay 12 taong gulang na at isang pangunahing manlalaro sa kanilang local youth volleyball club. Ang lugar kung saan kami unang nagkita muli ay sa aming espesyal na lugar, ang Rizal Park. Umupo kami sa parehong bangko kung saan kami nagkita 2 taon na ang nakalipas, ngunit ngayon, iba na ang pakiramdam. Bumalik ako para tuparin ang aking pangako. Sabi ko, ngumiti si Maya ng buong ningning at sumagot. Tupad din po ako sa pangako ko. Nag-ensayo po ako araw-araw, para balang araw, maging katulad ni Ate Alexandra. Nang makita ko ang kanyang paglago, lubos akong naantig. Ang 9 na taong gulang na bata noon ay isa ng promising na volleyball player ngayon. Nang magsimula ang season ko sa Manila Aguilas, ginamit ko ang aking taas at kasanayan para maging isa sa mga pangunahing manlalaro. Ang antas ng volleyball sa Pilipinas at ang mainit na pagtanggap ng aking mga kasamahan ay muling nagparamdam sa akin kung gaano kahusay ang bansang ito. Lalo na, ang hiyawan ng mga manonood sa mga laro ito ay kahanga-hanga. Kahit na kami ay nalalamangan, hindi tumitigil sa pag-cheer ang mga Pilipinong tagahanga hanggang sa huling minuto. Ang kultura ng pagpalakpak sa nananalo at natatalo ay bumuhay sa aking alaala 2 taon na ang nakalipas. Ang bahay ni Maya ay naging tunay kong pangalawang tahanan. Nagpapasko ako sa kanila taon-taon. Natututo ng maraming bagay tungkol sa kultura at tradisyon ng Pilipinas. Sama-sama kaming nagluluto ng Noche Buena. Sama-samang nagsisimba. Inalagaan nila ako na parang tunay na kapamilya. Sa kasalukuyan, 3 taon na akong naglalaro sa Pilipinas. Ang natutunan ko sa bansang ito ay hindi lamang kasanayan sa volleyball, kundi mga aral sa buhay tungkol sa kahulugan ng pagsisikap at higit sa lahat, ang kahalagahan ng ugnayan ng tao sa kapwa. Si Maya ngayon ay nasa grade 7 na at spiker ng kanilang school team. Noong isang araw, pinanood ko siyang maglaro at nasaksihan ko ang isang magandang laro na hindi sumusuko, katulad ng sa akin noon. Ang ganda ng laro mo, Maya. Sabi ko sa kanya pagkatapos ng laro. Masaya siyang sumagot. Kasi po tinuruan niyo ako. Ate Alexandra. Tinuruan niyo po ako na ang mahalaga ay hindi ang panalo o talo, kundi kung paano tayo lumaban ng buong puso. Tunay kong iniisip na ang torneo kung saan kami nagtapos sa huling pwesto noong taglagas ng 2021 ang pinakamahalagang karanasan sa aking buhay. Kung hindi ko nakilala si Maya noon, marahil wala ako ngayon. Sa huli, gusto kong sabihin sa lahat na ang mga Pilipino ay laging sumusuporta sa lahat ng nagsisikap, hindi lamang sa mga nagwawagi. Maging ito man ay maliit na pagsisikap o isang simpleng hamon, nakikita nila ito at pinapahalagahan. At iyon ang ganap na nagpabago sa aking buhay. Ngayon, mahal ko ang Pilipinas mula sa kaibuturan ng aking puso. Ito ang aking pangalawang tahanan at hinding-hindi ko malilimutan ang aking pasasalamat kay Maya, sa kanyang pamilya, sa mga tao sa kanilang komunidad, at sa lahat ng sumuporta sa amin noong araw na iyon. Ang tunay na halaga ng palakasan ay hindi pagkapanalo o pagkatalo, kundi ang paglaban ng buong puso, hindi pagsuko, at pag-iwan ng isang bagay sa puso ng mga nanonood. Maraming salamat sa inyong lahat mga mamamayang Pilipino. Dahil sa inyo, nagagawa kong magpatuloy sa paglalaro ng volleyball araw-araw. At mula ngayon, patuloy akong lalaban ng buong puso para sa inyong lahat. Salamat po.